Hello, magandang gabi po mga kababayan. Maganda pong pag-usapan natin ngayon itong mainit na topic na pinag-uusapan ngayon, yung tungkol po sa reward money ng gobyerno natin para mahuli itong si Kibuloy. As announced by DILG Secretary Benhur Abalos. Reward money para mahuli ang isang nagtatagong kriminal na ba yun? Para sa akin mga kababayan, kriminal na yun eh. Kasi the fact na nagtatago ka, anong ibig sabihin yan? So, 10 million po. 10 million nakapatong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. And then, another 5 million para doon sa lima na kanyang assistants, partners in crime. Opo. Partners in crime ito kasi, yun nga, katulong-tulong sila ni Kibuloy sa paggawa nitong mga pang-aabuso, yung mga lahat, pati na yung pang-aabuso sa mga kabataang babae, na ironically, babae din naman po yung nag-a-assist sa kanya, itong si Jacqueline Roy. Ngayon, so, all in all, 15 million pesos. Ano po ba ang masasabi natin dito? Kayo, ano po bang masasabi ninyo? Sa ganang akin, this is my take. Tungkol po sa pagbibigay ng pabuya, well, parang wala naman yatang batas na nagbabawal niyan. I think it's not illegal para magpalabas ng ganyang mga pagpapabuya. At ito, napakalaking amount po niyan, ano? Na yun nga, itong abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio ay nagngangawa po, nagrereklamo, bakit daw ang laki? Bakit daw sobrang malaki ang amount at saan daw ba galing? Kung ito daw ba ay pondo ng gobyerno? Okay, pag-usapan po natin. Ako hindi naman ako matalino, no? Isa lang po akong karaniwang mamamayang Pilipino na gustong magpahayag ng aking saloobin. Unang saloobin ko, yamang hindi naman po illegal o walang nilalabag na batas ang pagbibigay ng pabuya para po matunton ang isang nagtatagong kriminal. O di, okay. At tungkol naman po sa laki, sa amount, ito pong si Atty. Topacio, para bang hindi matalinong tao. The fact na ikaw ay isang abogado, matatawag nating abogado di Campanilla. Abogadong di Campanilla. Ibig sabihin, mahusay. Kasi ang mga hinahawakan niya, mga bigatin eh. Mga high-end, kumbaga, ang kanyang mga kliyente. Biruin mo, Kibuloy, Teves, sino pa ba? Di ba siya rin yata yung abogado ni Dennis Cornejo. Naalala ko pati was it Marjorie Barreto or Claudine Barreto? Basta, isa sa Barreto sisters, parang si Claudine yata yun, or parang si Marjorie. Mga ano po, mga
mga may sinabing pangalan, hindi basta-basta, may pera. May pera. Kayang magbayad ng mahal. Ngayon, tungkol naman po sa halaga, kasi nga, ang reklamo ni Topacio, bakit daw sobrang malaki, 10 million? Samantalang yung isang terorista daw 1.3 lang. Kasi naman, di ba mga kababayan, ang patong po kasi sa ulo, di ba, depende yun sa value. Value talaga. Nagtatagong kriminal, may value. Opo, value. Added value. High value target nga ang ibig sabihin, di ba? Depende kung gaano ba yan, gaano ba ka importante ang isang nagtatagong kriminal, gaano siya ka-importante na mahuli. Yan, kung ang isang kriminal po nagtatago, nakapatay lang naman ng isang ordinaryong tao, isa. At siguro, isang beses lang nakapatay, hindi pa siya masyadong high value target. 'Di ba? At kung walang nag-aapura, kung walang may interest na siya ang isang particular na kriminal ay mahuli. Ngayon, kapag marami po nagkaka-interest niyan, mga high-end, kung yung biktima ng kriminal na ito ay isang malaking tao, halimbawa, isang sikat na celebrity, isang mataas na politiko, high value target. 'Di ba? High value. Kasi malalaking tao. Depende kasi yan sa sa status ng isang tao. Kaya nagiging high value. Ngayon, ito pong si Kibuloy. Bakit po siya naging high value target? Kasi nga po, sobrang malaki po. Unang-una, isa siyang may pangalang tao. Hindi naman siya basta-bastang tao lang Hindi siya pangkaraniwang Pilipino. Siya ay isang sikat na pastor. Maraming followers. Maraming napakayaman. Maraming controversy na kinasasangkutan. Napakalaki ng kanyang kasalanan. Hindi lang isa. Hindi lang isa ang kanyang biktima. Marami siyang atraso, kumbaga, mabibigat na klaseng krimen ang kanyang nagawa. In fact, hindi lang po local, hindi lang locally made crimes ang kanyang nagawa. Dahil pati sa Amerika, sa ibang bansa, may mga kaso rin po siya. Hindi lang Pilipinas hindi lang siya wanted locally, kundi international. Amerika, wanted siya sa Amerika. That makes him high value target. At sa dami po ng mga nagrereklamo, at ito nga po ay naging very controversial na dahil nakarating na ito ng Senado. Pinag-usapan sa Senado, pinag-usapan sa media, very high masyadong malaking kontrobersya. Ngayon, dahil sa marami siyang biktima at hindi po basta-basta ang mga krimen na nagawa niya, sobrang masyado pong mabigat, unbailable. Hindi po kasi simple yung kasalanan niya. Hindi basta-basta na ng rape ng isang babae lang, kundi marami. At ang masama, mga bata ang involved. Siguro kung isang adult na babae, isa, dalawa, medyo magaan. Pero kung bata kasi, iba na kasi ang usapan kapag minor or children ang inaabuso.
Ngayon, itong tungkol nga po sa pagkakaroon ng pag-aanunsyo ni Secretary Abalos tungkol dito sa malaking halaga na ilalabas. Ako po, ang reaction ko dito, ang opinion ko, bakit kailangang magbigay ng reward money? Dahil nagtatago, hindi makita. Kasi, bakit hindi makita? Bakit hindi matunton ang kinaroroonan ni Kibuloy? Ano pong ibig sabihin dito? Ganon po ba kahina ang ating mga otoridad? Anong nangyari sa intelligence? Napakalaki di ba napakalaki po ng inilalaang pondo sa intelligence? Intelligence gathering. So, anong ibig pong sabihin nito? Bakit kinakailangan pang maglabas muli ng pera para lang matunton ng isang kriminal? Hindi ba po trabaho ito ng otoridad at ng mga taong nasa intelligence community? Intelligence agencies? Kung maglalabas din lang naman ng panibagong pera para lang masolve ang isang ganitong klaseng high-profile crime, ano nangyari sa intelligence fund? Walang saysay, di po ba? Walang saysay yung pagkakaroon ng intelligence fund. Nandito lang sa loob ng bansa natin. Matatawag ba nating kalaban? Sige, tawagin natin kalaban. Kalaban ng gobyerno. Nandito lang sa loob. At hindi naman po talaga very impossible na hindi natin alam kung nasaan. Mayroon pong malakas na probability kung nasaan itong taong ito. Wala po namang ibang pwedeng pagtaguan yan kundi sa Davao. Imposibleng nasa Baguio yan nagtatago. Imposibleng nasa Batanes. Imposibleng nasa Bicol. Nasa Davao. So, paanong hindi po ito mahagilap? Ano ang ginagawa ng ating kapulisan, ng ating NBI, ng ating intelligence agents? Parang napaka-useless po kasi na gumagastos tayo ng malaki para sa mga intelligence na ang lumalabas, intelligent nga ba talaga ang nandiyan sa intelligence? Parang hindi na po magandang tawaging intelligence ang ahensyang yan. Kasi hindi natin hindi kayang hagilapin ang isang kriminal na nagtatago. Alam niyo kung ang 15 million na yan, ganyang kalaking halaga, ibayad kaya natin yan sa mga magagaling na international intelligence agents, CIA halimbawa, o kaya ano ba yung dun sa England? May isang magaling dyan na isang lugar ng mga magagaling na mga detective. Ano bang pangalan ng ano na yun? Anyway, so yun po ang ibig ko sabihin. Bakit kailangang mag-resort po tayo sa pagbibigay ng pabuya? Parang insult, para sa akin ito po ay para sa akin. Opinion ko. Kasi parang napakalaking insulto sa mga otoridad na kailangan yung mga ganyan, yung mga reward money. At doon naman po sa mga
doon po sa mga possible na magchuchuchu, magsusuplong. Kasi ang magsusuplong niyan, hindi naman po tagalabas ng KOJC sigurado. Tagaloob yan. Sino ba ang nakakaalam kung nasaan si Kibuloy? Ultimong ng NBI, mga otoridad, mga pulis, hindi alam kung nasaan yan eh. What more yung mga ordinaryong mamamayan? Hindi namin alam yan. Walang may alam, kundi mga miyembro din mismo, mga malalapit na tao kay Kibuloy. Even the Dutertes, alam nila yan kung nasaan. Mga taga dyan sa Davao, mga nasa close, nasa circle ng Duterte Kibuloy ang nakakaalam. Even Amy Marcos, alam niya kung nasaan yan. Di ba, Amy? Baka nga nagkikita pa kayo personal. Wala pong ibang mag-e-expose kung nasaan si Kibuloy, kundi kanyang mga immediate na kakilala, tao, mga tauhan niya mismo, kung sino man dyan ang maghuhudas sa kanya. Hindi kung sino, hindi basta kung sino. Malapit kay Kibuloy ang pwedeng maghudas sa kanya. Ngayon, ano pa ba ang issue tungkol dito? Ang reklamo kasi ni Topacio, pera ng bayan daw. Pera ng bayan o hindi? Okay, sabihin nating pera ng bayan. Halimbawa, saan ba dapat manggagaling ang pabuya? Siguro ko naman galing dapat sa intelligence fund. Now, kung intelligence fund yan, o di hindi yan illegal. Kasi kaya nga mayroong intelligence fund para pondohan mga out of the box na mga strategy. Kahit pagagaling yan sa gobyerno, galing yan sa intelligence fund, ano ngayon sa'yo, Topacio? Karapatang gamitin ng gobyerno kung anong strategy ang dapat na gamitin, na gawin. Basta ba nasa batas? Wala namang batas na nagsasabi yata, di ba, mga kababayan? Tanungin natin yung mga abogado, may batas ba na nagbabawal na kung kailangan ng reward money para matunto ng isang nagtatagong kriminal, pwedeng gumamit? Para po kasi sa akin, kung hindi naman pala bawal, kahit na pera pa yan ng gobyerno, wala naman po yatang mali. Now, parang mas lalo pong naging mali nang sinabi po ni Secretary Abalos na hindi daw po yan galing sa pera ng bayan, yung 15 million na gagamiting reward money. Kundi, galing daw po sa private sector. Sa mga kaibigan daw ni Secretary Abalos, mga pribadong individuals, mga pribadong mayayaman na ewan kung ano ang kanilang rason kung bakit gustong-gusto nilang mahuli si Kibuloy. Ang rason na ibinigay ni Abalos nasusuya na daw itong mga individual na ito na hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli si Kibuloy. Well, parang makabayan na rason, ano? Yun nga kaya ang rason? Bueno, parang naman. Masyado namang altruistic. Napakabubuting puso. Ano po? Tutulungan yung gobyerno para lang mahuli si Kibuloy. Ngayon, anong po bang ibig sabihin ko dito? Bakit kinakailangang
Bakit kinakailangang tumulong ang mga pribadong individual para lang mahuli itong isang nagtatagong kriminal? Ano po ba ang hindi maganda rito? Ang ibig pong sabihin dito, ako sa nakikita ko, ibig sabihin, hindi kaya ng gobyerno natin. Di ba? Walang kakayanan ang gobyerno, walang kakayanan ng NBI, ang pulis, ang otoridad, walang kakayanan na habulin ang isang nagtatagong kriminal na kagaya ni Kibuloy. Kinakailangan pa pala ng private sector, kinakailangang maglabas ng sariling pera ang mga pribadong tao para lang mahuli itong si Kibuloy. So what's the point? What's the point na mayroon tayong otoridad na hindi naman pala kayang gawin ng kanilang mga obligasyon? Pribadong mamamayan pa rin pala ang magsusolve. Do you get my point? Parang nakakahiya naman yata, mga kababayan. Nakakahiya po itong gobyernong ito na aasa pa sa mga pribadong tao para lang magampanan yung trabaho ng mga nasa gobyerno na sinasahuran ng taong bayan. Taong bayan pa rin pala ang magsosolve. That is my point. Mas lalo pong pangit kung hindi gobyerno ang gagastos, kundi mga pribadong mamamayan. Gaano man sila kayaman na kaya nilang mag-contribute ng tigo 1 million o baka isang tao lang yan, 15 million, 10 million, para nagkaroon po ng utang na loob ang gobyerno tuloy. Baka naman ano yan, mayroong strings attached. Bakit ka magbibitaw ng napakalaking pera kung wala kang, if you're not expecting something in return? Yun po ang akin. Na sa takot yata ng gobyerno, sa takot ni Abalos na mabatikusin siya ng taong bayan. Ito, nabatikos na nga eh. Nabatikos, ang bumatikos lang naman po mga DDS. Na kesyo, pera daw ng bayan, gagamitin lang sa pagbibigay pabuya, na iilan lang ang magkikinabang. Bakit daw hindi yan itulong sa, yan na naman eh, itulong daw sa mahihirap. Parati na lang, iniisip nyo lang lagi yung mahihirap. Eh, ano ba kayo? Yung mahihirap lang ba ang nangangailangan ng tulong? Ng ayuda? Mapapalayo na naman tayo. Hindi ko sinabing masama magbigay ng ayuda. Pero kung puro na lang ayuda sa mahihirap ang naiisip natin eh, parang masyado po nating masyadong ini-spoiled ang ating mahihirap. Puro subo ng pagkain. Ang dapat ibigay sa kanila, hanap buhay. Pagkakapirahan, di ba? Teaching people how to fish. Hindi yung puro ayuda. Kahit 10,000, saan ba makakarating yan? Hindi ko minamaliit ha. Pero talagang maliit yun. Para lang saan yun? Alam mo, ang 10,000 ngayon, parang 1,000 na lang. Lalo pa sa malalaking pamilya. Parang hindi naman ma-appreciate yung ganun eh. Mabuti sa wala. Yun ang ibig ko sabihin. Mabuti sa wala. Mga band-aid solution na tinatawag. Para po kasi sa akin, mas ma-appreciate po ng tao kung ang tulong na ibibigay ay pangmatagalan. Hindi yung pang-emergency lang. Isang beses mong bigyan ng 10,000 ang isang pamilya, for how many years? For the length of the 6-year term ni Pangulong Marcos?
Para po kasi sa akin mga kababayan, hindi ako sa nagmamagaling kasi hindi naman ako matalino. Nagpapahayag lang ako ng mga bagay na sa tingin ko, parang yun ang mas tama. Na yung mga ilang bilyon ba ang ginagastos sa pagbibigay ng ayuda? Billions? Bakit hindi yan gumawa ng, bakit hindi yan ipuhunan sa mga factory na kung saan pwedeng magtrabaho doon yung mga tao? Hindi lang 10,000 ang matatanggap ng tao. Ang 10,000, isang beses lang matatanggap. Sweldo niya lang yan sa isang buwan na sweldo. O di, imbis na isang 10,000 lang ang natanggap ng tao, taon-taon. Buwan-buwan may matatanggap siyang 10,000 for how many years habang siya ay nagtatrabaho diyan sa mga factory. Anong factory? Ang daming pwedeng maging factory. Garment factory, food factory, anything, any factory. Ang dami. Ayuda. Puro na lang si mahihirap ang iniisip ng mga gobyerno natin. Hindi natin isipin mas kailangan po ng ayuda yung mga sundalo. Mga sundalo na nasa operation, nasa anong tawag dito? Nakadestino. Sino bang nakakaalam kung gaano kahirap ang buhay ng mga sundalong nakadestino sa kung saan lugar? Samantalang ito mga napakaraming mahihirap po na binibigyan ng ayudang yan. Marami nga dyan mga sabungero, mga susugal, manginginom. Sos, Ginoo. Dito lang sa barangay namin nakikita ko hindi worth na bigyan ng ayuda. Kung magbigay man ng ayuda, kailangan piling-pili. Mas gugustuhin ko magbigay ng ayuda doon sa isang tao na gusto magnegosyo. So, ibibigay mo puhunan. Diba? Napalayo na naman kasi ako Napalayo ako. Yun na nga po, ang sabi ng mga DDS, may pera daw na ipamimigay para lang palitawin si Kibuloy. Samantalang ang ganyang kalaking pera, pwede daw pamigay sa mahihirap. Ay tanga. Sisihin ninyo si Kibuloy. Kung hindi ba naman siya nagtatago, hindi maglalabas ng 15 million ang gobyerno o kung yung sino mang mga individual na yun. Kasalanan niyang dinidiyos ninyo si Kibuloy. Sabihin niyo si Kibuloy na lumitaw na siya, sumuko siya, tsaka yung mga ibang mga kasabwat niya, o di walang magbibigay ng pabuya. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kasalanan ni Kibuloy. Yun po ang ibig kong sabihin tungkol dito sa pabuya na to. Parang inutil. Inutil ang gobyerno. Inutil ang mga otoridad. Bakit hanggang ngayon hindi mahuli-huli itong si Kibuloy? Na nandiyan lang na alam ninyo, alam nating lahat kung saan nagtatago. Kumbaga ang kulang po sa gobyerno natin, intelligence, talino, estratehiya. Paano yan mahuli? Kinakailangan pa na magsuhol? Diba? Itong reward money is equivalent to suhol. Susuhol ka ng isang tao para hudasin si Kibuloy. Walang iba naman yan kung sino maghuhudas yan. Tao rin yan ni Kibuloy yan for sure. Di ba mga kababayan, tama ba sinasabi ko? Para po sa akin, kainutilan. Inutil ang gobyerno, inutil ang otoridad natin, ang mga intelligence community na yan. Isang tao hindi mahanap. Alam naman kung nasaan. Bakit kailangan pang
tumanggap ng tulong mula sa mga pribadong mamamayan para lang mahuli si Kibuloy? Excuse me, anong klaseng... Kung ganyan din lang naman, parang walang saysay po na meron tayong mga authorities. Laki-laki ng mga sahod, ang laki-laki ng mga intelligence fund ninyo. Tapos wala namang saysay. Di ba mga kababayan, mali ba ako? Ewan. Basta ito, kung mali man ako, tama kayo, ito yung opinion ko. And my opinion is my opinion. Nobody can question my opinion. Di ba? Yan ang mga opinion ng hindi matalino. Oh. Okay, mga kababayan. Hanggang dito na lamang at kita-kita po tayo muli sa mga susunod na talakayan. Okay? Peace.